Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith naman. At bago tayo magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Daniel de Guzman Araga. Okay, ang sabi niya, magandang hapon sir, okay lang ba kapag walang rippling ang 38 revolver? Ano ba ang malaking may tutulong ng rippling? Okay, yung groove, kung tawagin sa loob ng barrel. Okay, yung mga ano. Okay, gagawin ko na itong in general, hindi lamang sa revolver. At bago natin yan bigyan ng katugunan, ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil sa tayo ay patuloy naman dumarami at medyo lumakas ang ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong pag-share, pag-like at sa magagandang comment ninyo. Lalo tigit maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil kayo nakakatulong sa ating mga beneficiaries. Ang ating pong YouTube channel ay ginawa ko hindi para sa pansariling kita, kundi tayo po ay may 6 na estudyante na mga anak ng single parent na tinutulungan natin makapag-aral, binibigyan natin ng pambaon. Kaya maraming salamat sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yan, nakatulong yan sa mga pambaon ng ating mga bata. Ngayon naman po ay pinaghahandaan natin ang kanilang muling pagbabalik sa paaralan, ang kanilang mga school supplies. Kaya pasasalamatan natin yung mga palipad o nagpadala sa ating mga premier videos. Maraming salamat kay Jobel Platon, Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia at kay Noli Pisa America ng Virginia, USA. Okay, at yung inyong mga pinadala ay ilalaan natin sa mga school supplies. Sana marami pa ang tumulong sa ating mga bata para madagdagan sila dahil tayo naman ay wala nang pinapag-aral at tayo ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range. Para sa hindi pa nakakaalam, tayo po ay isang firearms instructor, gunsmith at consultant dito sa ating kumpanyang shooting range. Yan, at sa mga gusto pang magpadala, kahit yan ay barya-barya, pag yan ay naipon natin, yan ay malaking tulong sa ating mga bata. Yan po ang ating GCash number. Ayan, at dun sa katanungan ni Daniel de Guzman Arriaga, ay ano ba daw ang malaking tulong ng rippling o yung groove ng barrel? Okay, kasi ang shotgun walang rippling pero napakalakas. Okay, ipag ano na lang natin yan, kukumpara natin yan. Okay, unang-una, ang rippling, yan ang talagang trabaho niyan, yan ang nag-pop spin o nagpapaikot sa ano, sa bala. Ang bala ay umiikot pag lumabas, kaya may rippling. Ang bala ay ano yan, maikot niyan. Dahil kung wala yan, ang bala ay hindi magiging tuwid ang takbo. Yan ay babalagbag yan at yan ay mawawala sa kanyang direksyon dahil nakabalagbag na. Dahil ang dulo ng bala ay parang ano na o yung unahan ng eroplano, tuwid yan. Ayan o, may mga ball, may mga pointed at meron pang mga wad cutter, ganyan. At kung yan ay walang rippling, so ang bala ay hindi tutuwid, at pag hindi na yan tuwid ay mababago ng direksyon yan. So unang-una mawawala ang kanyang tinatawag dito na accuracy. Mawawala yung accuracy niya. Okay. At mawawala yung power niya. Pag wala kasi itong groove, ay para mo lang siyang ibinuga o ibinuga at malapit lang ang kanyang kumbaga wala siyang power, mahina ang power niya. Okay, yun ang unang-unang ibinibigay na katangian ng rippling, power at saka yung accuracy. Yun ang unang-una. So
Kung ang tatanungin natin ay puputok ba, puputok yan. Pero yung penetration niya na tinatawag ay mahina na. Okay, meron ngang ano eh. Meron ngang nabalita na binaril sa ulo. Yung, sa balat lang tumagos yung bala, hindi naman tumagos sa ano eh, sa bungo. O na panood ko sa KMGS. Ang tingin ko doon ay baka walang rippling yung ano. Kasi hindi lang naman, kung bala yun ay di isang bala lang. Eh, ilang bala yung tumama sa ulo niya eh. Malapitan pa. Eh talagang ano, binaril siya ng malapitan. Eh sabi nga may anting daw. Pero hindi ako naniniwala doon. Maaring yun ay, yung baril nun ay, ano, isang backyard. Oh, so yan ang mga ano niyan. So, mahina ang power ng isang ano, ng isang baril kung walang rippling. So punta naman tayo sa bakit naman may nagtanong naman, bakit naman yung ano, yung shotgun walang rippling. Okay. Yung mga baril nung una, yung mga tinataktakan ng black powder, mga walang rippling yun. Ang bala nun ay isang ano nga, slug, ganun, na pinapadaan dito sa baril. Tapos kung makikita ninyo ay may sinasaksak nilang ganyan. Pero yun ay may nilalagay silang tapon. Parang tapon para magkamero ng malakas na pressure sa loob. Kasi kung hindi magki-create ng malakas na pressure sa loob, eh bali wala rin lang yan diyan. So kung mapapansin natin, ang ano, ang ang bala ng mga shotgun ay hindi naman yan pulbura lamang at saka itong slug kasi maraming klase ang ano, maraming klase ang bala ng ano, ng merong birds, merong 12 gauge, yung birds, yung mga mapipino, yung mga malilit na nakamukha nito, yan, bird shot, at meron ding malalaki niyan, merong 9 lang ang laman, meron 12 lang ang laman, at meron din tinatawag na slug, yung isang malaki lang, mother bull. So, yan ang mga ano ng shotgun. So, bakit malakas ang shotgun? Yan po ay, ang loob ng bala ay may ganito. Lalagyan ng pulbura yan, tapos ito ilalagay sa loob. Yan. Tapos, itong shots niya, o slug niya ay dito nakalagay siya. Yan. Diyan siya nakalagay. Nandyan siya. Pero ang pulbura niya nandito. Dahil hindi po pwede itong humalo sa pulbura. So, ito ang itutulak ngayon ng powder, ng nasunog na pulbura. Ito ang itutulak. Itong case na ito. At ito ay masikip sa baril. Masikip sa baril ito. Yan o. Ito ay masikip. Kaya pag yan ay nilagay mo sa loob ng baril, yan dyan, yan nandyan yan. Kasi, dito yan dadaan. Yan. Yan ay masikip dyan. Masikip yan dyan. Hindi yan basta-basta. Kaya, yung pressure niya dito sa loob ay may ipon yan. At kung mapapansin pa ninyo, may mga shotgun na may mga shotgun na may mga choke pa dito, napapalitan, may mga number and choke na yan. Napakasikip dito yan. Kaya yung pressure niya dito ay napakalakas. Malakas yan. So, hindi yan basta-basta lalabas na lang yung pressure. Parang kanyon yan na ano. Ito ay magiging parang kanyon. O, so masikip yan. Kaya yung ano niya, kaya yan ay malakas. Kaya paglabas niyan doon, ay napakalakas. Parang yung laruan ng mga bata pa kami. Yung nilalagyan ng kawayan na nilalagyan ng mga basang papel, tapos sinusumpit na gano'n. May putok din eh. Parang gano'n yan. So, walang rippling ang mga shotgun. Kaya walang rippling. Ay, may video na ako nito. Anuhin ninyo, panoorin ninyo yan, oh, para lumabas. So, ganun ang kaibahan ng shotgun. Kaya, baka naman itanong ninyo na susunod na ano ko, ay bakit naman yung shotgun walang rippling? Yun ang pagkakaiba niyan. Meron yan tapon. Ito parang tapon ito. Tawag ko dito parang tapon. Okay, na yung bala niyan ay nandito.
nandito yan. Nandito yung pinakang shots niyan. Yan, conforme sa mga size. May mga size ito, may mga laki yan. Kaya ito ay, kaya ang shotgun ay sobrang powerful at apakarami ang daming pulbura ng shotgun. Ito, mula dito yan, dahil nakaganyan yan, mula dyan yan, hanggang dito, puno yan ng puno yan ng ito, mula dito hanggang dito, yan ang dami ng kanyang powder. Madami, samantalang ang mga rifle ay kukunti lang grains, ilang grains lang. Okay, 5.5 grains, mga ganun, mga 6 grains. Ganun lang ang dami ng powder. Pero ang shotgun napakadami niya. Kaya ito ay napakalakas. So, yan ang pagkakaiba. So, tinatanong ni Daniel Di Guzman, ano ba ang may tutulong ng Rippling? Pinakang malaki ang may tutulong ng Rippling. Kung walang Rippling ay apakahina mahina lang ang penetration o mahina ang power ng mga handgun. Kahit pen ay mga rifle na kung hindi rin lang ang bala niyan ay pang shotgun. Marami pong klase ng shotgun, hindi ko na di-discuss dahil ang tanong lang naman ay tungkol dito sa mga revolver. Pero ang revolver at saka handgun, basta handgun ay may mga may mga Rippling talaga yan. Kaya kung mapapansin niyo yan, may Rippling talaga yan. At ang mga ganyan din ang mga ang mga handgun at mga pistol, meron yan. So yan, umi-spin ito at apakatuloy niyan. Umi-spin yan. Kaya nga meron ako napanood na nag-ricochet yung bala. Nakikita yung bala, umi-spin ito umi-spin at ang tagal ito huminto. At yan ay parang barina, kaya yan ay pagka tumama yan, parang barina yan. Umiikot pa yan. Yun ang pinakang malakas. Yun ang isang nagpapalakas. At pag yan ay umiikot sa ere, mas malakas ang velocity niyan kaysa doon sa hindi umiikot. So, yan ang kumbaga science din na yan. Kaya na-discover ang mga Rippling na yan. Siyempre sa tagal na ng evolution ng baril, wala nang inisip ang mga inventor ng baril kundi paano mapapalakas. Ngayon napakarami na ng klase ng Rippling. May land and groove tinatawag. Hanggang ngayon may mga tinatawag na mga micro groove. Hanggang ngayon may mga iniimbento pa sila at nagtatrial pa sila ng mga klaseng groove. Kung ano man yung mga Rippling na yan. So yan, pero suma total yan, kahit anong groove yan, Rippling yan ay ang nagpapalakas ng velocity ng baril at ang kanyang tatawag natin na accuracy. Yun ang niyan, pampabilis yan, pampalakas at sa accuracy. So yan lang ang masasabi ko diyan. At kung meron pa kayong nalalaman about that, ay please comment dahil meron din akong meron din kayong alam na hindi ko alam. Hindi naman ako sabihin niyo na alam ko lahat. So dagdagan niyo yung aking alam para hindi naman tayo nakikipagmagalingan. Tinatanggap naman natin dito yung mga magagandang comment at pinasasalamatan natin para naman yung ating mga followers at yung ating mga researcher na gusto ring matuto at makaalam ay malaman din natin. Okay, wag tayo maging madamot. At ang gusto ko lamang ay yung mga magko-comment ay panoorin muna yung buong video. Kasi minsan nagpapatong-patong yung ating mga comment Comment ko, i-comment uli. Nahalata ko na na hindi pinapanood yung video. Kasi nagkakadubli-dubli yung ating mga comment, nakakapare-pareho. Maganda yung comment na hindi ko nasabi
sabi ninyo. Actually, ang magaganda mag-comment dito si Nanoli Peace America dahil may mga experience sila. At yung mga experience ko, ay mga experience nila hindi ko na experience, lalo yung mga nag-serve sa mga military. Mas malalaki experience niyan. May nagtatanong ko ako daw ay ex-army, kung ako daw ay ex-military. Hindi po ako ex-military. Ako lamang ay mahilig talaga sa baril, umpisa sa pagkabata. At may video naman ako niyan kung paano ako naging gunsmith at paano ako nakapag-abroad. So hindi ko na ulitin sa inyo. Talaga nasa hilig lamang ng tao yan. Kaya kung kayo ay may hilig sa isang bagay, iporsyonin nyo para maabot ninyo yung inyong dream. Okay yan. At babasahin ko lang yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, napalitan na. Nandito na si Jorandi Pilotero, 37. Si My Geographic 19. Si Dandels ay 42. Si Archie Roquero ay 1. At si Rafi ay 52. So bumalik sila. Okay, at maraming salamat sa inyong pag-share ng ating mga videos. Sana may mga bago pa tayong mga dumating na mga bago nating subscribers at welcome kayo dito sa ating munting YouTube channel. God bless us. Magtanong lang kayo at sasagutin ko sa abot ng aking maliit na kalaman. Thank you very much.